Hi, good afternoon, madam. Ang pangalan ko po ay si Lovely Sabadan. At ngayon magre-report muna ako tungkol sa kasaysayan ng curriculum sa Pilipinas, I mean. So, una, layunin ng aralin. Mailarawan ang curriculum, matukoy ang pagbabago nito sa iba't ibang panahon at maunawaan ang kahalagahan nito. Then, ipapaliwanag kung ano ang inaasahang matutunan ng mga mag-aaral. For you, ano ang curriculum? So, curriculum ay isang sistematikong plano, bagay at kabuuan ng mga karanasan sa pagkatuto, asignatura, aktibilidad at layunin na itinakda ng paaralan upang matamo ang mga mag-aaral ang mga tiyak na kasaysayan at kaalaman. Ito ang magsisilbing landas ng edukasyon na pagbabago ay sa pamamagitan ng lipunan at panahon. At meron naman siyang tatlong ginagamit ito para sa curriculum. Una, pagplano ng pagkatuto. Pangalawa, nilalaman ng aralin. At pangatlo naman ay paraan ng magtuturo. Ang curriculum ay gabay ng guro at paaralan. Pangapat, kahalagahan ng curriculum. Gabay sa pagtuturo, nagbibigay ng direksyon sa edukasyon, nakabatay ng pangangailangan ng lipunan. Mahalaga ang curriculum upang maging organisado ang edukasyon. Pang-anim ay mga salik sa pagbabago ng curriculum. Pananakop, kultura, panangailangan ng bansa at globalisasyon. Ito ay nagbabago ng curriculum dahil iba't ibang influenza. Panahon ng Kastila. Walang formal ng edukasyon, tradisyon ng pagtuturo, oral na paraan. Natuto ang mga sinaunang Pilipino sa nakaranasan at tradisyon. Panahon ng Kastila din. Paraan na matuturo noon. Kwento at alamat. Pagsasanay sa gawain. Paggaya sa matanda. Praktikal at pag-aaraw-araw na pagkatuto noon. Panahon ng Kastila. Edukasyon ng panrelihiyon, panimulang ng simbahan, limitado sa iilan. Layunin ng Kastila na pagpapalagan ng mga Kristyanismo. Educational
very 1863. Libreng edukasyon, paaralang pambayan, pagtuturo ng basic skills, ay ito din ang unang sistematikong edukasyon sa bansa. Pangampo, katangian ng curriculum sa Kastila. Ito ay nakatuton sa rehiyon, pagbasa at pagsulat. Disiplin. Dito nagsisimula ang pagkabagong edukasyon. Ang tatlo na to ay dito ay nagkabago sa sitwasyon. Halimbawa, meron ako ipapakita kayo ng mga larawan. At ito din. Noong unang panahon ay lagi na lang basta kayo lang dyan. Panahon ng Amerikano. Pampublikong edukasyon, English bilang medium, monerdong sistema. Dito nagsimula ang pagkabagong edukasyon. Mga Thomasites, mga gurong Amerikano, at nagturo sa Pilipinas. Sila ang nagpagpakilala sa bagong sistema ng edukasyon. Panahon ng Amerikano, katangian ng curriculum ng Amerikano. Demokratiko, may agham na teknolohiya at practical na kasanayan. At meron naman ako ipakikita ng mga larawan ito. Ito ang estudyante at doon sa middle sa mga estudyante ay yan ang teacher nila na tinatawag ng Thomasites. Panahon ng mga Hapon. Pagbabago sa curriculum, pagpahalaga sa disiplina, at pagtuturo ng hipungo. Ginagamit ng edukasyon para propaganda. Katangian ng curriculum sa Hapon. Una, makabayan. Pangalawa, pagtuturo ng kultura ng Hapon. Pangatlo, paggawa ng disiplina. Pinagtibay ang pagiging masunurin at masipag. Yan. Sige, let's continue. Yan po ang mga Hapon noon. So, let's proceed sa ating panahon ngayon. Panahon ng kalayaan. Pagbalik ng sistemang Amerikano. Pagpapalakas ng edukasyon.
sinimulang paunlarin ang sariling sistema ng edukasyon. Yan po ang ating mga bayanin ngayon. Bilingual Education Policy. Noong 1973, Pilipino at Ingles, dalawang wikang panturo. Pinapahalagahan ang sarili wika at global communications. '87 Constitution, edukasyon para sa lahat, pagpapahalaga sa kultura, ginawang karapatan ang edukasyon. Basic Education Curriculum noong 2002. Pinagaan ang aralin, focus sa pagpahalagahang asignatura. Nilayong gawin mas epektibo at ang pagkatuto. At ngayon naman dito na tayo sa K-12 program. Kindergarten hanggang grade 12. Dagdag na 2 taon sa high school. Inihanda ang mag-aral, trabaho at kolehiyo. At sa mga tracks sa senior high school, ito ang halimbawa nito: academic, TVL, sports, art and design. Nagbigay ng pagpipilian batay sa kakayahang mag-aaral. Sa buod naman tayo ay patuloy ang pagbabago ng curriculum na aayon sa panahon at pangangailangan. Ang curriculum ay mahalagang bahagi ng pag-unlad sa bansa. At lastly naman, dito na tayo sa conclusion ko. Ang curriculum sa Pilipinas ay dumadaan na maraming pagbabago. Pangalawa, malaki ang impluwensya at ng kasaysayan at pagnanakop. Pangatlo, patuloy ito inaangkop sa pangangailangan at ng lipunan. Pang-apat, mahalaga ito sa paghubog ng kaalaman at kasanayan ng mga mag-aaral. Ang curriculum ay hindi nakapermi. Ito ay patuloy na umuunlad upang matulgunan ang pagbabagong ng panahon at pangkailangan sa bansa. Sa pamagitan nito nahuhubog ang mga mag-aral upang maging handa sa kanilang kinabukasan at maging kapaki-pakinabang na mamayan. Thank you. That's all. Thank you.